Hello, good morning. Good morning. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat, ako gali si Engineer Rudy Alcao. Subong is February 16, 2026. Ang atong programa about sa barangkayan. Okay, pwede ka mo ka-text, ka-call, sining aton mga numero nga gina-display natin sa atong mga screen. Para makater ka mo, hindi ka mo ka-raise yung mga pamangkot, hindi ka mo ka-live diri, upod sa akong discuss, sining aton mga topics. So sa liwat, ako si Engineer Ronnie Alcao. Okay, pwede ka mo ka-share sining aton nga programa, mga friends and relatives, no? Share ka mo pag dili naton pag-istoryahan ang mga bagay-bagay. Okay, ano ba lang tupiko ta sa sini nga kaaga? Okay, ang tupiko naton is about rights of the constituents. Barangay constituents ang mean nato na diri. So, may mga kinamatarong ang aton mga barangay constituents. Ako yaya, personally, ari ko sa side sa mga pumuluyo. Actually, ang barangay, naga-exist lang ni ang purpose na diri nga ang mga barangay official mag-serve sa mga pumuluyo sang nagkalain-lain ng mga barangay. Wala ta diri maginatungod mga friends and relatives kung ano nga mga barangay. 61 barangay isang Bacolod City istorya ta ini, ginapalayag ta ini sa kahanginan. Ang purpose lang naton para ma-educate ang aton mga pumuluyo. So subong is episode number 2. Ang pinakapamagat sang aton subong nga topiko is abuse of authority. Dua ini o tatlo ini kaanggulo nga dapat naton iplastar. Ang number 1, ang kuwanggit sinadiri, ang consist sinadiri is ang mga constituents, ang mga pumuluyo sang mga nagkalain-lain nga barangay. Ang pumuluyo against sa mga barangay official. So, matawag mo lang ini ang abuse of authority kung ang barangay o official nag-abusar sang ilang pwesto, mga friends and relatives. So, mabal-an talong sila, ini sila tanan kung nag-abuse sila sang authority, kay may mga laws and ordinances kita mo. May mga layi kita nga ginahatag sang DILG, may layi kita nga ginahatag sang COA, may layi kita nga mga lokal nga layi or national nga mga layi nga nagahatag protection man sa mga constituents or pumuluyo sang mga barangay. So istoryanta siya na diri ang kinamatarong sang mga barangay constituents, mga friends and relatives. So magsiling kita gani abuse of authority, ano bala ang buot sing ganon sini mga friends and relatives. So kung imo lang taon ari isa-isahon ta bala. Magsiling kita nga abuse of authority, definition anay. Abuse of authority is the misuse of official power or position for an improper, illegal, unethical purpose. So ang ginatungod sinadiri ang mga barangay official. Nagakatabo lang ini mga friends and relatives, ining ginahambal na to nga abuse of power. It happens when a person who holds power, so kung man sada, barangay kagawad sada, barangay secretary, barangay treasurer, barangay kapitana, ang mga barangay official mismo, or bisan pagani ining mga police officer or government employee nga nagagamit sa ila power in a way that violates the law, naga-violate some rules or procedures. Pag ginakontragin nila bala ang layi, wala sila gina-implement ang layi, kundi kaugalingon ng nila nga gusto
nga nagaviolate sila sa mga lahi nga ginaset sang atong konstitusyon, ginaset sang DILG bilang mga barangay opisyal, ang mga friends and relatives. Ang lain pagid sinadre, ini ang mga abuse of authority nag-harm sang mga pumuluyo ang benefits themselves or others unfairly motivated by favoritism or revenge, kuan balay ng panimalus or corruption, tag discrimination, mga friends and relatives. So ang simple nga definition naton sa abuse of authority, kung ang isa ka individual nga may ara sa pwesto nagayusis ang nagagamit sina nga authority in a way so that unfair, unlawful kag beyond legal limits. So may mga legalities kita diri nga ginset sang konstitusyon kung magsubra na gani ang ginahimo sang kapitan or sang mga kagawads or bisan pa ang mga tanog nga ang ilang mga ang kinamatarong sang pumuluyo gina-violate na nila. So gina-plastar sila, gina-define talang anay, kadugay-dugay, maghatag kita sing mga example kung paano ini ang abuse of authority. Isa pa, dugang sa definition sinadere, ang barangay official, kapitan man sada, kagawad, treasurer, secretary, or committee chairpersons. Binambal na ito nga, they are public officers. Abuse of authority occurs, nagkakatabo lang ini, when they use their official power beyond legal limits or for improper purpose, mga friends and relatives. So, amo nang aton nga definition, mga friends and relatives. So, tagaan ta sina diri sang mga sampol maya-maya. Mga sampol maya-maya sining aton mga pagpahayag sa kalanginan, pagpalayag sa kahanginan. Okay, so sa gyapon nagkuan kita, nagda-program kita sa diri, initanan ginadulong sang aton nga mga importante nga mga suporta. Dugay ka na bang nagdagdag sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ibang sambat nga dugay maayo? Magmaisi na ang alkaline ng vitamin C. Magbatabang sa paglikay sa mga skin diseases o mga allergies. Maisi, nututudlo mo pala. Mubalikon sa atong immune system. Maisi, tampal sa mga infeksyon. Upusik kontra kaso TB pneumonia. Pagkuman pang pagkapalatian para sa imo nga kombinasyon. Inaog Maisi of Santon Plus Herbal Capsule. Si Edwin Grace paglumutan, may sakit na diabetes, 250 ang ako niya sugar, ang imo nga gininong kapsula. 200 beses na sa akak sa gabi. Nag-100 ang ako niya sugar. Okay, sige, balik kita sa aton nga programa. Taga-umpisa ta sa gyapon, amo ini, abuse of authority, mga friends and relatives. So, tagaan ta ini sang mga example, pag before anything else, ari anay, ialbaw mo. Ialbaw mo, aksyon, laban sa mga bisig, abusado, at turista. Okay, so amo ni ang aton dapat pag-istoryahan, abuse of authority, mga senaryo bala, example para maintindihan sang aton mga pagpalamati. Pwede nyo ini i-share sa aton mga kilala dira, sa mga dira sa bago, kung makakita kamo sini, share nyo para nga at least makabaluman ang mga barangay officials ninyo nga kamo nakahibalo na sang mga rights or mga ginambal na ito na kinamatarong sang mga barangay, mga friends and relatives. So, diri na, example number 1 na gusto ko ipadangat sa inyo about sining aton bala nga example number 1 niya,
barangay kapitan threatens resident who file complaint. Isa ini mga friends ka and relatives. Kung ang barangay kapitan bala magapahog or ginakuan niya, kumuran bala or threatens musling nga threatens pahog na. mga kung gusto, may mga residente nga nag-file sang complaint, mga friends and relatives. So, istoryahan ta ini. No? So, that is actually abuse of authority kung ang barangay officials, ini sa sample na ton, relate ini mga friends and relatives sa barangay kapitan. So, senaryo, ang residente sang barangay nag-report sa mga irregularities sa barangay gamit ang mga barangay funds. Ati, kabalo sila nga ang kwarta sang by any other pamaagi abi naibaluan nila nga ang barangay medyo naggamit sang barangay funds mga irregularities, mga hindi dapat himuon sang barangay kapitan tungkol sa mga barangay official dira na hindi sa ang mga kaayuhan ginatunga-tunga ng kuno sang kapitan kag sang mga kagawad, mga friends and relatives. So ginaplastar ta sa ating mga pumuluyo kung ano ini, ano ba lang violation sang kapitan na nagahimo sini. No? Okay. Resident reports sa mga irregularities sa barangay funds. Ang ginhimo sang kapitan, ginapahog nila ang mga residente, ang ginahimo sang kapitan, kung sige kasi na complain, dulaon imungalan sa mga barangay assistance program. Kung may mga assistance nga ginahatag ang barangay, like for example ining tupad, ining AX, ining MAIF, kag mga financial assistance dira o scholarship kung kaisa may mga solo parent na mga assistance program, may mga senior citizen nga assistance program. So kung makita sang kapitan nga ang naga-complain, ang nagareklamo, ang himupo niya ang alam na i-instruksyonan niya ang mga tao niya, instruksyonan niya ang sekretary, instruksyonan niya ang treasurer nga dulaon ang tagalista instruksyonan niya nga irisa na si Taltulana, si Taltulano kay reklamador ti i-remove ta ang ngalan sinang residente sa mga assistance program. Ano pa ang himuon sang kapitan? Ginaupangan niya ang pag-issue sa mga barangay documents. Mareklamador na si si Talpulana. Mga uban sa barangay certificates, mga isa gani barangay indigency, mga iyo sa gani sa mga forms ng financial assistance, hindi pagtagai. Hindi pagtagai. So, amo ning katabo mga friends and relatives sa barangay. So, ini yan violation, ini according sa layi, intimidation and retaliation against complainant. Amo ning ginahimo sa mostly sa mga kapitanismo. So, sa 61 barangay, announce ko nga kung ang inyo mga kapitanis nagahimo sini ang kapitan nyo guilty sa violation nga intimidation and retaliation against complainant. Amo na. So may mga legal provisions na nga gindaular ang kapitan gindaular. Number 1, RA 3019. Causing undue injury. Hamak mo hindi mo tagaan niya. Hindi mo tagaan sa mga barangay documents, mangayo sa barangay indigency, hindi ka maghatag. Kaya ang pinaka-importante sa barangay indigency, amo nang gamiton
para makakuha siya isa sa mga proseso, isa sa mga requirement na makakuha ka sa mga barangay assistance. so hindi ka pagtagaan sing indigency, hindi ka pagtagaan sing barangay certificates and so on and so forth. So undue injury ina sa pumuluyo. Gin-violate ni Kapitan ina ang RA 3019. Isa pa nga mga legal provision nga gin-violate sang kapitan Or sang mga opisyalis sa barangay amo ni ang RA 6713, abuse of authority. Kay autoridad authority kung sila sa barangay permi lang gahimo sila kay sila ang pinaka may authority kuno, so nagaabusar sila. Isa pa ining revised penal code, oppression ini mga friends and relatives. gina-oppress mong pumuluyo. Permi lang hadlok si mo dahil tungod ginapahog mo nga hindi pagtagaan si Mga tauhan sa barangay. Anong mga possible nga penalties, mga friends and relatives? Mga kapitan, mga kagawad, mga sekretary, treasurer ang mga konsinto ka man nga talpulano nga nagaabusar ka sang imo poder bilang opisyal isang barangay, ariho ang mga possible penalties. Check nyo ini mga RA naton 3019, imprisonment 6 to 15 years. Kung guilty ka, like for example, may magreklamo sa ombudsman, 6 to 15 years nga imprisonment. Isa pa, dismissal from service. Permanent disqualification from public office. Amo ni ang mga sibuyas Bombay, kung may maisog ng ng mga pumuluyo na complain sila, mag-complain sila dira sa ombudsman or bisan pa diri sa yung sanggunian abi, kinanglan may mga ebidensya. Ebidensya para madali bala maging guilty ang among mga opisyalis sang barangay, mga puderoso nga mga opisyalis sang barangay. So sa ginaliwat ko imprisonment 6 to 15 years under Republic Act 3019, dismissal from service. Yamak mo na, i-dismiss ka sang ombudsman, ang kuwa disallowance na kung kaisa, ang ginahatag sang kuwa, pero magiging factor mag-ina sa imo na disqualification from public office. Okay, that is example number 1. Hindi ito magpadamo-damo ng example sila dire. Actually, sa sunod naton nga session, sa sunod naton nga episode number 2, subong, sa episode number 3, ihatag naman naton na dire ang another set of example sang mga violation sang mga opisyalis sang barangay over sa mga kinamatarong sang mga taga-barangay mismo, mga barangay constituents. Sa liwat, ako si Engineer Albaw, nagasiling sa inyo Ialbaw mo, aksyon, laban sa mga bisnis, abusado at oportunista. okay, no? So, ialbaw mo, mga friends and relatives. Ialbaw mo. Okay. Sige. Amo ni ang aton topiko kag ang aton konklusyon sa sini nga episode. Hasta la vista. Magasunod naman kita sa episode number 3. But before anything else,
Ari Liwat. Ako sports, nagabantay sa lula ko nga may nagsis, managin ka malipaton, try namon patumaron sa D3 Bayo. Nilalang kabulan, nagbalik normal ang kaminsaro ni Lula. Magod inasa D3 Bayo. Ang D3 Bayo PCO. Ang PCO D3. Magamot ka. Kasakitan dyan, Mag-Sport Biotics. Nabutot-butot ang dyan at hindi matunawan. Mag-Sport Biotics. Kapulit sa pagparami isang digestion at pagkakas sa toxin sa bituka para healthy ang dyan. Mag-Klinika Sport Biotics. Okay, no? So salamat sa inyo pagupod sa sining programa. Kabay nga matagaan kamo sing clarification, matagaan kamo sang giya kag mahibaluan ang kinamatarong sa mga pumuluyo over Sa mga public official. Saluat ako si Engineer Ronnie Albao, nagasiling Ialbaw mo, aksyon, laban sa buwis, abusado, at turista. Okay, no? Salamat salamat sa sunod naman na episode. bye-bye!